Bakit ngayon ka lang bumisita, Kenji? Mahimik pagtatampo iyon pero puno ng pangunawang tanong ni Britney nang marinig to. Dinalaw siya ni Kenji nang halos kagagaling lang sa recovery nito. Laking pasalamat na lang din talaga ng lalaki na hindi nakakakitang asawa dahil paniguradong nahuli na siya nito agad kung nagkataon iyon. Naisip ni Kenji na may purpose pa rin talaga ang mga delay na nangyayari sa kanilang pagitan. Kung naunang maoperahan ang mata nito at makakita, malalaman ng asawa na kanya ang kidney. Baka matagalan itong makarecover. Siyempre, mag-overthink si Britney ng malala. Pasensya na Han sa opisina. Maniwala ka, wala akong masamang ginawa kahit natanongin pa si Manang Elsa. Itataya kong buong katawan ko at pagkatao dito. Defensive na wika ni Kenji. Medyo natawa na lang din si Britney sa sagot ni Kenji. Alam niya, dahil kung may ginawa tong kabalbalan, naibulong na sanay ng matanda sa kanya noon pa. Pagising niya pa lang mula sa operasyon. Alam ni Manang Elsa na si Kenji ang donor niya. Napatahimik lang ni Kenji ang bibig nito dahil tinakot niya na kapag nalaman ni Britney ang totoo sa kanyang galing yon, siya ang una niyang paghihinalaan. Mabuti at tumupad naman ito sa pangakong ililihim niya ang bagay na yon. Oo na, naniniwala naman ako. Nagpatuloy si Kenji sa paghahanap ng kornea para sa asawa na naging mailap sa palad niya. Yun na lang ang problema at kulang tapos makakapagsimula na silang muli ng panibagong yugto ng kanilang buhay may asawa. Mabubuhay ng normal kagaya ng ibang magkakapareha. Ngunit wala yatang plano ang tadhanang pag-aanin ang buhay nilang mag-asawa. Nais pa yatang subukin ng tatag nila kung hanggang sila aabot. Hindi nasunod kung ano man ang unang plano nilang dalawa. May nangyaring kakaiba kay Monica habang nagre-recover to sa kanyang operation na hindi naglaon ni nakarating na kay Kenji. Hindi inaasahang ni-reject ng katawan nitong pusong nilipat sa kanyang katawan at ang sabi ng doktor ay nasa 80% ang chance na hindi nito mabubuhay o magiging maikli na lang ang panahon na ilalagi nito sa mundo. I am sorry to inform you, Mr. Barrowell, but we can't do anything else. We did our best as her doctors. Her body did not like her new heart. Medyo kinalungkot niya ni Kenji dahil anumang oras ay maaari itong bumigay at mamaalam sa mundong ibabaw. Hiniling ng doktor nito na samahan ng mga relatives nito hanggang sa huling sandali upang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ayos lang naman yun kay Kenji. Alam na mga ibigay niya ang puso niya sa babae. Wala na siyang magagawa pa para dugtungan ang buhay ni Monica. Sinakripisyo na nga niya ang kornea na para sana sa kanyang asawa. Kaso ayun, naging useless pa rin yon. Ang problema nga lang ngayon ay walang may gusto sa mga kamag-anak na alagaan at samahan si Monica. Kahit ang kapatid nito ayaw siyang puntahan. Nakontak na ni Caroline ang lahat ng posibleng kamag-anak nito. Kahit na malayong kamag-anak pero wala pa rin silang napala. Marahil ay dahil masama ang ugali ng babae sa kanila noon. Mag-hire ka na lang ng caregiver na kasamahin niya. Hanggang sa huling hininga niya, Mr. Barrowell. Suggestion ni Caroline sa among nahirapang magdesisyon kung anong dapat niyang gawin sa babae. Hindi naman siya ganun ka-importante. Deserve niya yon. Okay na yon, at least meron. Kasalukuyang nasa rooftop sila ng hospital ng sandaling yon. Pinapanood ang mga ulap sa kalawakan na dumaan at tangay ng malakas na galaw ng hangin sa himpapawid. May kalamigan ng banayad na ihip ng hangin na tumatama sa kanilang mukha. Mababakas ang pagkalito sa mukha ni Kenji. Yun po ang best na suggestion ko, Mr. Barrowell. Huwag niyo po sanang isipin na nanghihimasok ako sa gusto niyang gawin. Ayaw ni Caroline na muling magkamali na naman ang amo sa magiging desisyon nito kaya gaya ng dati. Ngayon pang kailangan din ito ng asawa. Isa pa nagiging maayos na rin sila. Sinabi pa nga ng secretary na baka umaarte lang si Monica para makasama siya. Muling agawin ang atensyon sa tunay na pamilya. Ngunit pinatunayan naman ng doktor nito na hindi siya nagsisinungaling pagdating sa bagay na yon. May mga proof na sinend ito na hindi pwedeng gawing peke. Wala na pong dahilan para puntahan mo siya, Mr. Barrowell. Hindi po ba, wala naman na kayong relasyon at wala ka na rin namang magagawa para magbago pang lahat kahit na pumunta ka. Isa pa, kailangan ka dito ni Mrs. Barrowell. Huwag mo sana siyang iwanan ng dahil lang sa side chick mo na papanaw na. Gumulo pang lalong isipan ni Kenji doon. Kung alam lang din niya na hindi tatanggapin ng katawan ni Monica ang organ, pinili na lang niya sanang cornea para sa asawa. Kung ganon ang naging desisyon niya tapos na sana ang kanyang problema ngayon at nakahimlay na rin si Monica at nagpapahinga na. Sadyang nasa huli rin talaga ang pagsisisi. Gayon pa man ang naiisip ay wala na siyang naisip na magagawa. Naroon na sila sa sitwasyong iyon. Tanggapin na lang at gawin na lang nila dito ang kung ano ang tama. Hanapan mo ko ng special plane na magsasakyan patungong France ngayong gabi. Ikaw na munang bahala kay Britney at Noah habang wala ko dito. Hindi rin naman ako magtatagal doon kaya okay lang yon. Sabi ng doktor ang ganong klase ng pangyayari sa pasyente hindi na magtatagal kaya makakabalik rin ako kagad ng bansa.
Sabit ni Kenjing nasa malayong kalangitan ng mga mata, habag pa rin ang namamayani sa kanyang puso. Minsan din naman kasi naging bahagi ng buhay niyang babae. Maano bang samahan niya ito hanggang sa huling hininga nito? Caroline, huwag mo na sana akong paulit-ulit na tanungin kung bakit ko gagawin to. Pinagkakatiwala ko nang gawin na muna ang mga bagay na yun habang wala ako dito. Huwag kang mag-alala, kahit naroon ako susubukan ko pa rin humanap ng kornea ng asawa ko. Biglang na napatingin si Caroline sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ganong solusyon ang naisip ni Kenji, gayong binigyan na niya ito ng choices. Pinipili pa rin itong magkasala sa bandang huli sa asawa niya. Mr. Barrowell, harap na ni Caroline sa kanya. Nagsisimula ng mabuhay ang inis ng babae sa kanya. Hindi niya talaga magets ang mga nangyayari. Higit po na kailangan kayo ng inyong asawa at anak dito. Oras na malaman yun ni Mrs. Barrowell, baka bumagal ang recovery niya at magkaroon pa ng ibang komplikasyon ng sakit niya. Isaalang-alang mo rin naman po ang nararamdaman niya. Kaya nga hahabi tayo ng dahilan. Sabihin na lang natin na may biglaan akong business. Mr. Barrowell, magsisinungaling na naman po kayo sa kanya? Akala ko po ba'y nangako na kayo? Napaka-imposible pong maniwala noon si Madam Britney. Magtataka po siya. Mabuti sana kung may bilang ng araw na masasabi ka na mawawala ka. Para yun ang aasahan niya na babalik ka. Gaya na nag-recover kayo sa pagbibigay ng kidney kunwari ng mga 3 araw. Ganyan, baka maniwala po siya sa asawa mo. Sa totoo lang, hindi na po tamang ginagawa niyo. Masama na siyang tinignan ni Kenji. Anumang oras ay pwede niyang sisantahin to sa pagsagot-sagot na ginagawa nito sa kanya. Sino bang dapat na masunod sa atin, Caroline? Akong amo mo na nagpapasweldo o ikaw na tagasunod lang sa mga utos ko? Tinikom na ni Caroline ang bibig niya. Wala naman din siyang magagawa kahit na paulit-ulit na gumawa. Lumuhod para pigilan niyang amo. Masusunod pa rin naman kung anong gusto nito. Baka mamaya mawalan pa siya dito ng trabaho. Pag-isipan niyo pong mabuti, Mr. Barrowell. Muli na namang nakaramdam ng awa si Caroline para kay Mrs. Barrowell. Kaso wala eh. Matigas ang ulo ng kanyang among si Kenji. Buo ng desisyon ko. Hanapan mo ko ng masasakyan. Aalis ako ngayong gabi mismo. Nang gabing iyon ay naitakda ang paglipad patungong France ni Kenji na lingid sa kaalaman ng kanyang asawa ang tunay na dahilan. Pinalabas lang nila na business trip ito na sobrang importante. Si Manang Elsa pang naghanda ng dadalhin niyang maleta. Si Britney dapat yon kaso anong kakayahan nito? Anong klaseng importanteng business ang pupuntahan niya doon, Mr. Barrowell? Hindi po ba ipagpiliban? Alam niyo naman pong tagilid pang kalagayan ng Madam Britney. Kailangan kanya sa tabi niya, oras-oras. Hindi inaasahan ng matandang sasagutin siya ni Kenji. Gusto lang naman niyang ilabas ang saloobin niya sa business trip nito. Expected niyang tatahimik lang ito at hindi siya papansinin kagaya ng dati. Ngunit nagulantang siya na nagpaliwanag ang among lalaki. Nakaharap ito sa asawa niya si Britney, hindi niya nakikita. Malabong imaheng kawangis na animo lamang ang nababanaag niya. Napakalabo pa noon at minsan lang niyang makita. Isa ang sandaling iyon sa mga minsang nagkakataon. Batid ni Kenjing nagtataka na rin ang asawa niya sa pag-alis kaya mag-explain na siya. May nangyari sa branch namin sa France. Kailangan ako mismo magtungo doon para ayusin to. Saglit lang yun, ilang araw lang. Siya nga pala Han. Narinig mo naman ang sabi ng doktor, hindi ba? Slowly gumagaling ka na. Nagfa-function na ng maayos ang kidney mo. Hindi nito kagaya ng dati kaya ituloy-tuloy mo lang ang pagpapalakas kahit wala ako sa tabi mo, ha? Pinalambing pa niya ang kanyang tinig. Yung tungkol naman sa magiging cornea, huwag kang mag-alala. Minamadali ko na rin ang paghahanap. Pangako, makakakita ka ulit. Ongoing ng testing sa mga possible mong donor. Kaunting paghihintay na lang, Britney. Pinalabas ni Kenjing nag-backout ang relative na naunang donor niya. Dapat na cornea dahil may iba silang pinagbibigyan. Pinaniwalaan din naman yun agad ni Britney. Walang dahilan para magduda siya. Siyempre nalulungkot siyang aalis ito sa kalagitnaan ng paglaban niya sa sakit. Kaso wala naman siyang magagawa dahil oras na napabayaan ang negosyong hawak nito, babagsak sila sa lupa. Ang laki pa naman ng perang binitawan ni Kenji. Yun na lang isinaalang-alang ni Britney. Batid niya yun, hindi joke ang magpa-surgery. Hindi lang pipitsugin ng operasyon. Malaki ang perang nilamon nito kung kaya naman naintindihan niyang asawa na kinakailangang umalis para dito. So, paano? Aalis na ako. Anong gusto mong pasalubong pagbalik ko? Mahigpit na yakap ni Kenji kay Britney na para bang sa mga sandaling iyon ay nais na magbago ng kanyang nabuong unang desisyon. Sabihin mo sa akin, Han, kahit na ano, sisiguraduhin kong maiuwi ko dito sa pagbabalik ko. Ano yung mabilis na hinalikan pang labi ng asawa, nilalamon na siya ng konsensya niya. Kahit wala na, basta bumalik ka lang dito agad. Yun na lang ang pasalubong, mag-iingat ka doon. Kapag may pagkakataon, tawagan mo ko, kahit marinig ko lang ang boses mo. Magiging ayos na ako doon. Nakagat na ni Kenji ang labi para talagang gusto na niyang mag-back out at tuluyang talikuran si Monica. Kaso ilang araw lang naman din iyon kaya itutuloy na lang niya ito. I will, Han. Tatawagan kita kapag nakahanap na ako ng pagkakataon. Alagaan mo sarili mo dito ha. Sumunod ka sa mga sasabihin ng doktor.
Aalis na ako. Naghihintay ng driver na maghahatid sa akin sa airport sa ibaba. Babalik ako kaagad, Han. Pipilitin kong bumalik kaagad ng bansa. Dapat sa oras na operahan ka sa mga mata, nandito na ako. Hihintayin kita sa labas ng operating room. Ngumiti ng malapat si Britney. Oo na, sige na. Umalis ka na. Ingat kayo dito ni Noah. I love you, Han. I love you too, Kenji. Ingat ka rin doon. Nang gabing nasa biyahe si Kenji ay may masamang nangyari. Humiwalay ang retina sa mga mata ni Britney at walang naging katumbas ang sakit noon para sa babae. Malakas ang sigaw nito na pagdaing na para bang katapusan niya na yon. Wala siyang makapitan lalo pat wala sa tabi ang asawa. Tangi ang sekretaryong si Caroline ang naroon. Sa mga sandaling yun hindi pa nakakarating si Kenji sa destinasyon, kung kaya naman hindi pa ito magawang tawagan. Nagsagawa ng examination sa mata ni Britney. Mrs. Barrowell has missed the best time. Nagkaroon na ng necrosis ang nerves ng mga mata niya. Kung hindi siya mapapalitan ng cornea sa loob ng 8 oras, ikinalulungkot kong ibalitang baka habang buhay na siyang hindi makakita. Nanginig na sa sobrang pagkataranta si Caroline. Hindi niya makontak ang amo ngayon dahil nasa biyahe pa to. Paniguradong naka-off ang phone. Makakonekta lang siya dito once na makalapag ang eroplanong sinakyan nito. Tawagan mo si Mr. Barrowell at sabihin mong bumalik ng bansa upang mag-isip ng solusyon. Hindi ba't sabi niya willing siya mag-donate ng cornea niya? Kung wala ng choice po pwede rin natin gawin yon. Nahintakutan pa si Caroline sa narinig. Yung tipong kahit alam niyang hindi makokontak ang amo parang wala sa sariling tinawagan pa rin yung number nito na maging sa mga social media account ay kinontak niya. Hindi ko po siya makontak, Doc. Siguradong nasa biyahe pa po ngayon si Mr. Barrowell. Kung hindi natin ito magagawa ng paraan ngayon, kinalulungkot kong sabihin sa inyong pinapagsa Diyos na lang natin ang lahat. Hindi makaimik noon si Britney. Wala siyang masabi kahit ng daming laman ng isip niya. Sobrang dami rin niyang katanungan. Pagbalik ba ng kanyang asawa, magagawa ba yun ng paraan? Wala na ba talagang pag-asa na muli siyang makakita? Habang buhay na ba siyang makukulong sa kadiliman? Paanong pangarap niya maging pintor kung hindi na niya muling masisilayan ng mga kulay sa paligid? Paano niya ipipinta ang portrait ng pamilya niya kung sa paglaki ng anak niya hindi niya na mahulaan kung anong itsura nito? Gusto niya makitang kumulubot ang mukha ni Kenji at pumuti parehong mga buhok nila. Paano pa yun mangyayari ngayon? Paano? Hindi nakaligtas ang kumakawalang luha sa mata ni Britney, kung kaya naman mahigpit na siyang niyakap ni Manang Elsa. Nakaramdam na ng awa dahil baka tuluyang mabulag ito. Dok, hindi ko po pwedeng ibigay ang sa akin, suggestion ni Manang Elsa. Isang sipat pa lang ng doktor sa matanday umiling na to. Makikita kasing may glaucoma ito kaya paano siya magdodonate. Hindi ka pwedeng mag-donate, Manang. Napakabata pa ni Madam Britney. Sa dami ng mga pinagdaanan niya, bakit mata pa niya? Please, Doc, baka naman may iba pang paraan tayong magagawa. Nahaba pang oras. Umiling ang doktor. Tumalikod na upang lumabas ang silid na yon. Nang maramdaman ni Britney na kalabas na to, humigpit ng yakap niya kay Manang Elsa. Natatakot siya. Aaminin niya na kumatapang siya kanina. Ngayon ay sobrang takot na rin siya. Huwag kang mag-alala, Madam Britney. Naniniwala pa rin ako na God will provide na mga pangangailangan natin. Bibigyan ka niya ng kailangan mo. Siyang gagawa ng paraan. Magpapadala siya ng anghel dito sa lupa. Sa sinabi niya na lalong umiyak si Britney, hindi na nakayanan yun ni Caroline na lumabas na ng silid at doon na rin umiyak. Kung hindi umalis si Mr. Barrowell at piniling magstay, magagawa niya to kagad ng paraan kahit nakalahati pa ng kayamanan niya ang maging kapalit ng cornea ng asawa. Masama ba akong tao, Manang Elsa? Bakit sa akin ibinibigay ang pagsubok na ganito? Sinusubok lang ba ako unti-unting inuubos ng pag-asang tinanim ko sa aking puso? Makakahanap tayo ng donor mo. Gaya ng una kong sinabi, may anghel na ipapadala sa iyong may kapal. Mabuti kang tao, Madam Britney. Sa sobrang buti mo, pwede ka ng santa. Pinilit ni Britney na matawa kahit ilang pa rin sa luhang kanyang mga mata. Itinanim sa kanyang pusong karampot na pag-asang baka nga mahabag sa kanya ang langit at padalan siya ng anghel na magbibigay ng panibagong liwanag sa mata. Sana nga, Manang Elsa, sana nga para pagbalik ng aking asawa, nakakakita na ako. Sa opisina ng doktor na kumausap sa kanila kanina, ay prenteng nakaupo ito, nag-iisip ko anong maitutulong niya sa pasyente. Kausap niya kanina lang ang assistant niya para sa surgery plan. May kailangan silang tanggalin sa mga mata nito. Kapag nagawa nilang operation ay wala ng pag-asang muling makakitang pasyente. Napaangat ang tingin ng doktor sa may pintuan nang biglang bumukas yun at pumasok. Ang isang lalaking hindi niya kilala. Walang anumang ekspresyon ng buong mukha nito. Yes, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Gusto kong i-donate ang cornea ko kay Mrs. Barrowell. Walang paligoy-ligoy nitong wika. Napaahon na sa upuan niya ang doktor na halatang nagulantang sa kanyang tinuran. Saktong pasok naman ng assistant niya kung saan doon na nabaling ang paningin nila dito. Anong sinabi mo? Ulit niyang tanong dahil baka nagkamali lang siya ng dinig mula dito. Gusto kong i-donate ang cornea ko kay Mrs. Barrowell. Marahang tinango ng lalaking ulo niya.
Pwede ko bang itanong sa'yo kung bakit? Alanganing sambit ng doktor sa lalaking walang iba ko hindi si Andre. Bakit ka willing na gawin yun? Lihim na iniibig mo ba si Mrs. Barrowell? May mali siyang dugtong nito. Pinagnilayang mabuti ni Andre ang kanyang desisyon. Makailang beses niyang binalikan kung ano magiging effect noon. Parehong may makikinabang. Una, makukuha ni Britney ang kanyang kornea. Ang babaeng lihim at patuloy na iniibig, hindi lang yon, mapapakinabangan ng kanyang mag-ina ang insurance niya. Magagamit nila yon sa malayong kinabukasan kahit wala na siya. May dalawang purpose ng desisyon niya. Ngumiti siya sa doktor. Walang bahid na anumang takot ngunit may nais na kalaruhin. Mahal ko siya pero alam kong limitasyon ko. Mahal ko rin ang asawa at anak ko, Mr. Arcila. Igalang niyo sana ang pasya ko. Gusto kong tumulong sa parang alam at kaya ko, Dok. Bumuntong hininga ang doktor na nilingon ng assistant niyang nakatanga na rin sa lalaking kaharap nila. Wala naman silang magagawa. Bakit hindi niyo muna pag-usapan to ni Mr. Barrowell? I mean ang asawa ng pasyente. Urgent ang operation ni Joanna. Sa tingin niyo na kaya pang isalbang paningin niya kung hintayin lang ang desisyon ng asawa niya? Natameme ang doktor. Umalis siya sa kabila ng kalagayan ng asawa niya. Sinong matinong asawa ang gagawin yon? Kahit panegosyong dahilan, pwede niya namang utusan ng lang ang sekretary niya. Anong ginawa niya? Siya ang umalis. Naikuyom na ni Andre ang kamao. Kung single lang siya at walang responsibilidad at mas mayaman kay Kenji, ginawa niya na sanang lahat makuha lang ditong pangarap niyang makasama hanggang pagtanda niya si Joanna. Kaso nga lang hindi. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang kalaban-laban. Ang dami niya pang pangarap. Kung nanakawin sa kanyang paningin, parang nawala na rin lahat sa kanya. Dahil magiging habang buhay na siyang nakakulong sa dilim. Gusto ko siyang tulungan at ito lang ang alam kong paraan. Nantig ang puso ng doktor. Pinapirma niya ng waiver. Si Andre. Masakit man sa damdamin. Pilit yung tinago ng doktor. Kung mag-aari ang cornea ni Mr. Arcila kay Mrs. Barrowell, proceed tayo sa removal corneal surgery. Hindi humihinga ang turan at lingon ng doktor sa assistant niya na puno ng awang dibdib pero hindi pwedeng ipakita sa kaharap niya. Mabilis na tumayo ang assistant. Gusto ko rin sana maging confidential ang lahat ng ito, Doc. Ayaw kong ipaalam sa kahit na sino ng cornea kung matatanggap ni Mrs. Barrowell hanggat hindi natatapos ang operation at hindi pa siya nagiging okay. Pumayag ang doktor, sinagawa ang test nang maging okay ang resulta, nangyari ang kagustuhan ni Andre ng walang bolilyaso. Hindi natapos ang magdamag na yun at nakatanggap si na Britney ng magandang balita. Kanino galing? Naluluhan tanong ni Britney matapos ibalitang ng nurse ang good news. Umiti lang ang nurse at hindi kumibo. Sabi ko naman sa inyo, Madam Britney, God will provide. Padadalhan kanya ng anghel. Mahigpit na yakap ni Manang Elsa sa amo, naiyak pang lalo si Britney. Sa mga sandaling iyon ay gusto niyang tawagan ng asawa at ipaalam ang lahat. Mabuti na lang at napigilan niyang sarili. Siguro hindi na lang niya muna istorbohin to habang nag-aayos ng gulo sa kanyang kumpanya. Kung maaari nga gusto niyang isurprise na lang ito, yung tipong pag-uwi ni Kenji sa bansa ay makakita nitong nakakita na siya. Marami pa rin talagang mababait na tao na willing i-donate ang cornea nila. Sana makatanggap ng blessing ang buong ang kanila dahil deserve nila. Hindi na ako makapaghintay na muling makakita. Sisiguraduhin kong susuklian ko ng liglig at umaapaw ang pabor na ginawa niya sa akin. Sumang-ayon sa kanya si Manang Elsa. Tama po yan, Madam Britney. Kapag muli ka nang makakita, sasamahan kitang hanapin ng pamilya na nagbigay. Pasasalamatan natin sila sa pagbibigay sa'yo ng pagkakataong muling makakita. Ano kayang mangyayari sa magiging operasyon ni Britney at pagdodonate ni Andre ng cornea sa kanya? Anong gagawin ni Kenji kapag nalaman ang nangyari kay Britney matapos niyang iwan ng asawa para kay Monica? Malaman kaya ni Britney na ang cornea ni Andre ang dahilan para muling makakita siya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.